Kasi minsan, or madalas, hindi pera ang problema, kundi attitude. Akala natin kailangan natin ng skills, ng diploma, or ng connection para yumaman. Pero hindi lang yon ang pwede magpayaman sa'yo, kundi values mo. Yung mga simpleng bagay na dapat basic na nga lang dapat sa atin to, pero marami pa rin ang hindi gumagawa nito or hindi aware about this. Ako kasi ito yung 5 non-negotiables na para sa akin na meron ka para maging successful. And actually, ito ay based sa aking experience. Kumbaga, nag-level up ang buhay ko dahil meron ako ng mga to. Number 1, word of honor. Kung ano yung sinabi mo, gawin mo. At kung hindi mo kayang matupad kung ano man yung sinabi mo, magsabi ka dun sa kausap mo. Because your name is your brand. Number 2, nagbabayad ng utang. Dapat trustworthy ka. Hindi lang pera ang pinag-uusapan kasi dito kundi yung credibility mo. People trust those who keep their commitments. Ako, dumating din talaga ako sa time na nangungutang ako noon, nagsasanla din ako, kasi nagigipit. Pero talagang I made sure na mababayaran ko yung utang ko at kung hindi ko man mabayaran dun sa time na sinabi ko, for example, talagang wala talaga nangyari, walang pambayad talaga, no? Kailangan kumain muna. So makikipag-usap ako. Hindi yung magtatago ka na lang, di ba? Ikaw pa yung sisingilin, no? Pag may sinabi ka na next week, magbabayad ako, tapos dumating na yung week na yon, then talk to that person and tell him, her the truth, kung ano yung sitwasyon mo. Number 3, hinaharap mo yung problema, plus communication. So parang may kinalaman to dun sa nagbabayad ng utang, no, yung credibility. So dito, imbes na takbuhan mo yung problema, yun nga, hindi ka makabayad ngayon, dun sa time na sinabi mo na magbabayad ka. Then, harapin mo yung problema. Imbes na taguan mo yung pinagkakautangan mo, hindi mo siya re-replyan, hindi mo siya isisin, hindi mo sasagutin yung tawag niya, no? You are making things or the situation worse. Hindi ka uunlad kung takbo ka ng takbo. And maliit lang ang mundo, no? Magkakasalubong kayo sa mall, tapos magtatago ka, di ba nakakahiya? Tapos masisira pa yung friendship nyo kung friend mo yan or yung kamag-anak mo, no? Magkakaaway pa kayo. Mahirap yung ganon. Walang peace of mind. Number 4, marunong ka dapat makisama. May malaking bagay ito, lalo na sa mga business. Kasi masarap kasama yung mga taong marunong makisama. Pwede kasing magaling ka, pero hindi ka marunong makisama. And yun yung mga nakakairita. Yung mga walang pakisama. Example, meron kang team, no? Meron silang team building. Sa mga, hindi ka umaattend sa mga ganon. Hindi ka umaattend sa mga trainings. Right? Isa pa dun, wala kang respeto, no? Dun sa leader mo, na nagpe-prepare, pinapaganda yung mga meetings, yung mga trainings, yung mga team buildings, pero hindi ka nag-show up. No? Pakikisama yon and also, respect na din. Actually, pang last part, yung respect. So, but anyway, nabanggit ko na. So, yun, yung pakikisama, tinuro to sa amin ni nanay, nung bata pa lang kami, yung pag nasa ibang bahay daw kami, hindi pwedeng makikikain ka lang. For example, no, bumisita ka sa isang bahay, sa province, magligpit ka ng pinagkainan. Hindi yung tatayo ka ng pagkakain. So, pakikisama daw yun. Tinuturuan kami ni nanay, kunin mo yung walis. Magwalis ka mo dun sa bahay. Ganon talaga ang nanay ko. Yun yung tinuro niya sa amin. And talagang sobrang grateful ako, kami magkakapatid, dahil ganon si nanay nung bata pala kami. Sabi niya kasi kaiinisan kayo sa ibang bahay kapag ganyan kayo, nakaupo lang kayo, kailangan kumilos kayo. So, makisama. And number 5, nabanggit ko na kanina to, respect or be respectful. Yung may manners ka, may humility, may puso, sila yung mga genuinely na talagang umaangat sa buhay. Pansin nyo, maraming, di ba, mga successful people, ang babait nila, humble. Minsan na-intimidate ka, pero pag nakausap mo na sila, malalaman mo, yung bait pala niya, uy, ang generous niyang mag-share ng mga ideas, no, mga humble sila, napaka-marespeto, ganun ang napansin ko sa mga successful people. Marespeto sa oras, pag sinabi nila na ganitong oras, darating sila, or kung di man sila dumating, marespeto, magme-message sila, or I'll be late. Pero may mga kausap ako, no, mga ka-meetings, bigla na lang hindi magre-reply, bigla doon nagka-emergency. Okay lang kung nagka-emergency, edi sabihan mo man lang yung kausap mo para naman aware siya and i-respect mo yung time niya kasi inaantay ka niya, di ba? Hindi yung di ka na lang magre-reply, hindi ka na lang sasagot. Tama ba yun? Di ba? Napaka-unprofessional yung mga ganong attitude. So, be respectful. Sabi nga, di ba, kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ayaw mo nang di ka nire-replyan, then kapag merong nag-message sa'yo, replyan mo. Nag-alok siya ng opportunity, ayaw mo, then i-decline mo, at least mag-reply ka. Ma-appreciate ka ng mga tao. So that's it. And just a reminder, before you chase success, build values that can carry success. Kasi minsan, or madalas, hindi pera ang problema, kundi attitude. So, if you're someone who wants to grow, glow, and build a future that you will be proud of, sumama ka sa community ko. Join my free Facebook community para magsama-sama tayo to learn, to grow, and level up sa buhay. By the way, hello, my name is Picha Marshall, your Finance Glow bestie, and let's grow and glow together. Comment your thoughts below. Bye!